Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating video ngayon ay nirequest ng ating mga viewers na si KZZia1429 at si Maria P. Paclibar, kung saan kamakailan lamang may isang Pilipinong nakipagsunod sa pinaniniwalaang umanong mandurukot sa loob ng tren sa Rome, Italy. Sa ating storya ngayon, talakayin natin ang storya sa likod ng viral video na ito. Karamihan nga sa mga Pilipinoy, binigyan ito ng title kung saan ang mga Pilipinoy ay hindi aatrasan anumang laban. Sinabi din nila na ang lahing Pinoy ay hindi magpapabuli at walang aatrasan kailanman. Pero bakit nga ba nahantong sa ang tagpong ito lalo na at involved ang dalawang mga Pinoy? July 13, 2026, nagtungo ang mga Pinoy pickpocket hunters na sina Mervin Diagro at Jordan Tamayo kasama ang vlogger na si John o DJ Media sa Rome Subway at isa pang British national. Kung itatagalog ko ang salitang Pinoy pickpocket hunters, ang mga Pilipinong sangkot sa video ay mga Pinoy na nanghuhuli ng mga mandurukot sa subway kung saan actual nilang ine-expose ang mga mandurukot para maging alerto ang mga turistang walang ka-idea na may mandurukot sa mga tren. Karamihan nga ay sisigaw sila ng pickpocket, kadalasan ay sumisigaw sila na mandurukot ang mga ilang individual na nakasakay sa tren at kung minsan naman ay nilalagyan nila ito ng pulang pintura. Sa istasyon pa lamang, nakita na ni Mervin ang dalawang binata na parehong Peruvian national na pinaniniwalang mandurukot na umaaligid sa mga turista. Mga turistang walang ka-idea na sila ay posibleng madukutan. Tinanong nga ni Mervin ang dalawang lalaki kung bakit sila nandurukot at dahil sa language barrier tila hindi nagkaintindihan si Mervin at ang dalawang magnanakaw. Isa sa mga Peruvian national ay ipinakita kina Mervin ang isang lalaki na kausap nito sa video call na pinaniniwalaang kapatid ng pickpocket. Tinakot ng lalaki sa video call si Marvin sa pamamagitan ng pagpapakita ng kutsilyo. Subalit, hindi naman natakot ang mga Pilipino at ang kanilang mga kasama. Ang isa pang nakakabahalang ginawa ng mga mandurukot sa harap ni Mervin at ng iba pang mga vloggers at pasahero ay nagpakita sila ng kanilang maselang bahagi sa nakunang video. Maya-maya pa dumating na ang tren at sumakay ang dalawang mandurukot. Agad ding sumakay ng parehong tren sina Mervin, Jordan at John at ang dalawa pang mga vloggers. Ayon sa ulat, nakilala ng dalawang mga mandurukot si Mervin dahil si Mervin ay in-expose na ang kanilang mga mukha noon sa internet kung saan nga sila aktong nandurukot bago pa man mangyari ang viral video. Sa loob nga ng tren, isa sa mga dalawang lalaki ay bigla na lamang sumigaw ng mga salitang Pilipina, Pilipina. Para bang tila insulto ito kay Mervin bilang isang Pilipino. Sumagot naman si Mervin ng mga salitang, "What's your problem with Filipina?" At hinawi nga ang cellphone ng pinaghihinalaang magnanakaw na ikinagalit ng lalaki. Tila sa puntong ito nagkainitan na nga kaya sinubukan silang awatin ng kanilang mga kasama. Ang isa pang Pinoy na kasama ni Mervin na si Jordan ay nasa kanyang tabi at nagmamasid sa kung ano ang mangyayari. Muling lumapit ang foreigner kay Marvin at pinahawak nga ang kanyang cellphone sa kanyang kasama. Sa puntong ito, tila naghahamonan ng ang foreigner. Maya-maya pa, bigla na lamang nagpakawala ng unang suntok ang foreigner kay Mervin. Agad namang dumepensa ang Pinoy at gumanti si Mervin. Inundayan ng Pinoy ng sunod-sunod na hanggang sa makorder na niya ito sa upuan ng tren. Napasigaw na nga lamang si Mervin dahil nawala ang kanyang salamin at sombrero habang ginagawa ito. Tinangka namang sumaklolo ng isa pang foreigner sa kanyang kasamahan ngunit mabilis itong sinalubong ng isa pang Pinoy na si Jordan. Isang British national na isa ring anti-pickpocket activist sa Rome ang sumaklolo at tumulong sa mga Pilipino upang makorner ang isa sa mga foreigner. Nakatakbo naman ang magnanakaw na si Jordan at nagkumpli papunta sa ibang pasahero. Nagpaalala naman ang kasamang vlogger ni Mervin at Jordan sa mga turista na ang tumatakbong foreigner ay isa ngang mandurukot. Sa isa pang kuha ng video, makikita na nagsanib pwersa na ang mga Pinoy na sina Mervin at Jordan
upang paulit-ulit na kuyugin ang pinaniniwalaang mandurukot. Proud moment, ika nga. Pagkatapos inisprayan pa ng isang vlogger na si John ang foreigner na mandurukot upang tuluyang mapatigil at mapalayas na ang mga agresibong binata. Sa puntong ito, kung sa unang video ay makikita na panay panginsulto at panghahawak na tawanan ang ginagawa ng mga mandurukot, sa puntong ito, wala nang nagawa ang foreigner na nakaalita ni Marvin kundi umiyak na lamang sa tren. Kalaunan, inawat na ni Marvin si John at sinabing bumaba na sila ng tren. Habang tumatakbo palayo sa tren, sinabi ni Marvin sa video na I will not go there for a month. At July 14, 2026, nang in-upload na ni John ang buong kuha ng video sa social media. Si John ay isa nga sa mga vlogger na foreigner na lagi din nanguhuli ng mga mandurukot sa tren. At isa nga siya sa mga kasama ng mga Pinoy. At kinabukasan, nagising na lamang ang mga Pinoy na sina Marvin at John na viral na sa buong mundo dahil sa kanilang ginawa na umabot nga ng milyong-milyong views. Maging ang mga Pilipino ay napanood nga ang viral video na ito. May ilang netizen na humanga sa tapang na ipinamalas ng dalawang Pinoy at nagpahayag nga na pagka-proud moment sa lahing Pinoy. Pinuri nga ng mga netizen si Jordan at Marvin dahil hindi sila umatras sa pangbubuli ng mga foreigner na mandurukot. Proud din ang ilang mga Pinoy dahil nga tila vigilante ang dalawang mga Pinoy. Maging ang mga kilalang personalidad katulad ni Chara Santos Concho, Bretman Rock at Yula Valdez ay tila nag-react at sumaludo sa tapang na ipinakita ng mga Pinoy. Maraming Pilipino ang natuwa dahil sa wakas ay may nakaganti at nakatapat na ang mga abusadong mandurukot na matagal nang sakit ng ulo ng mga turista sa Europe. Bagamat natuwa ang marami, may mga OFW at netizen ang nagpaabot ng kanilang pag-aalala na doblihin ang kanilang pag-ingat. Nagbabala nga sila na ang mga sindikato ng mandurukot sa Rome ay may malalaking koneksyon at mapaghiganti. Ayon pa sa iba, baka daw sa susunod ang katapat na ng mga Pinoy ay may mga dala ng patalim o baril. Pero sino nga ba ang mga Pinoy na na-involved sa video? Ang nakita nga sa video na nakapula ay si Mervin Deagro, 45 years old, at siya ay mula sa Dasmariñas, Cavite. Siya ay nagtatrabaho bilang housekeeping staff sa isang hotel sa Rome. Sa mundo nga ng social media, kilala siya sa tawag na Mervin the Hunter at isang pickpocket hunter. Sa lahat nga ng kanyang social media account, ipinopost niya ang mga pinaghihinalaan niyang mandurukot na gumagala sa Rome. Bukod sa video, pinopost din ng Pinoy ang mga larawan ng pickpocket na kanyang nabibisto. Madalas din nakikipag-collab si Mervin sa ibang pickpocket hunter para mas marami silang ma-expose na magnanakaw. Ang isang Pinoy naman na pickpocket hunter ay kinilalang si Jordan Tamayo, 43 years old. Nagmula naman siya sa Antipolo City. Siya ay nagtatrabaho sa Rome bilang isang all-around maintenance personnel. At ayon nga kay Mervin, bago pa man siya mag-vlog ay madalas siyang nakaka-encounter at nakikipaglaban sa mga mandurukot sa subway dahil sa tindi nga ng problema ng nakawan sa Rome. Kaya naman ng taong 2025, binuo niya ang kanyang advokasya at tinawag ang sarili na Filipino Pickpocket Hunter. Isinama nga ni Mervin si Jordan sa kanyang mga pag-iikot upang mas lumakas ang kanilang puwersa sa paghaharap sa mga mandurukot. Mahigit 1 taon pa lamang naninirahan ang dalawa sa Italy nang nangyari ang viral video. May mga pagkakataon na sila ay nagpapalit pa ng damit o nagde-disguise para nga hindi sila mamukaan at makilala ng mga pickpockets. Kwento nga ni Marvin, madalas na silang sumama noon pa man ni Jordan sa mga European anti-pickpockets activists tulad nga ng mga kasama nilang vlogger na si John. Sa isang panayam kay Mervin, inamin niya na natural lamang ang matakot at mag-alala para sa kanyang sariling buhay dahil hindi naman siya permanent resident sa Rome. Gayunpaman, handa siyang itaya ang kanyang oras at panahon upang mabigyan ng kahit kaunting hustisya o makaganti ang mga turista ang naperwisyo ng mga mandurukot. Ayon pa sa kanya, kung may karapatang magnakaw ang mga ito, may karapatan din siyang manakit bilang pagtatanggol sa mga biktima. Direktang binalaan ni Mervin at Jordan ang mga mandurukot sa Rome na hindi nila ito tatantanan at hindi sila titigil hanggat nandun sila sa Italy.
Pinayuhan nga ng mga Pinoy ang mga turista na sa susunod sila ay maging mapagmatsyag at observant sa paligid upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga mandurukot na gumawa ng masama. Kwento nga ni na Mervin at Jordan, naging instant celebrity sila matapos mag-viral ng kanilang video. At pagsakay nga nila ulit sa tren ay marami na agad nagpapakuha ng larawan sa kanila matapos umabot nga sa milyong-milyong views ang video nila na nakitukan sa mga mandurukot. Pinahayag din ni Jordan ang kanyang kasiyahan sa pagiging bahagi ng grupo ni Mervin. Ayon sa lalaki, masarap sa kalooban ang makatulong sa kapwa sa simpleng paraan. Hindi nga siya makapaniwala na sikat na sila ni Mervin dahil maraming Pinoy ang nakapanood ng kanilang viral video. At para nga kay Jordan, okay lang na murahin o pagalitan ng dayuhan ang mga Pinoy pero wag na wag daw dadating sa punto nakakantiin sila ng mga ito. Dahil tayong mga Pilipino ayon kay Jordan ay handang lumaban kapag naagabyado. Ayon pa kay Mervin, hindi yon ang unang beses na nakaharap niya ang isa sa mga mandurukot ng kanilang grupo. Ayon pa kay Mervin, 3 linggo bago ang na-expose at nakaharap na niya ang parehong mga suspect sa kanyang naunang vlog. Kwento nga ni Marvin, matagal na pala silang sinusubaybayan ng mga mandurukot sa kanyang mga vlog at nakatutok nga ang mga ito sa kanyang channel, kaya nang sila ay nagharap-harap, inasar-asar sila ng mga ito. Sinabi pa ng Pinoy sa isa pang interview na ang karaniwang target ng mga mandurukot, ang madalas daw umanong punteryahin ng mga mandurukot ay ang mga turistang Chinese, Korean at Japanese, sapagkat hindi sila pamilyar sa mga ganitong estilo, hindi gaya sa Pilipinas na talamak din ang mga mandurukot. Paalala nga ni Mervin, magaling magpanggap ang mga mandurukot at nagkukunwari silang mga turista para makalapit sa biktima. Anaya pa niya, dapat daw lagi nasa defense mode ang mga turista. Sa kanyang post sa Facebook, ipinagtanggol ni Mervin ang kanyang sarili mula sa mga bashers. Paliwanag ni Mervin, kahit hindi naman niya na-caught in the act ang mga mandurukot, ayaw na daw niyang hintayin pang mapangbiktima ang mga ito. Gusto nga ni Mervin na bago pa man may mga nakawang muli, ang mga kawatan ay expose niya na ito kaagad upang hindi na makapangbiktima. Mas maganda makita mo, expose mo na agad sila sa mga tao na nandun yung presensya ng mga pickpocket. Saka kung mali ako, bakit di nila ako kasuhan? Ako, pwede ko silang kasuhan pag sinubukan nila na akong idemanda, ay papatunayan ko. May mga clips akong kukunin galing sa mga ibang pickpocket hunter dito na sila may video ng caught in the act. Hindi daw ito ginagawa ng Pinoy para sa pera dahil maganda ang kanyang sinasahod sa kanyang trabaho. Na nagdesisyon siyang maging pickpocket hunter dahil minsan na siyang nakasaksi ng matandang dinukutan. Labis na naawa ang Pinoy sa biktima pero wala naman siyang magawa ng mga oras na iyon. Kinabukasan, nagpa siya umano si Mervin na pag-aralan ang kilos ng mga mandurukot. Sinabi din niya na hindi naman daw alam ng mga bashers ang mga kalakaran sa Roma. Pero siya na nagtatrabaho doon ay alam na alam ang galawan ng mga mandurukot. Ayon kay Mervin, masaya siya sa kanyang ginagawa dahil nakakatulong siya sa komunidad na kanyang ginagalawan. Pero bakit nga ba talamak ang mandurukot sa Rome at ibang parte ng Europe? Ayon sa datos, talamak ang mandurukot particular na sa Italy, France at Spain. Sa katunayan, ang mga sikat na pasyalan tulad ng Colosseum sa Rome, Eiffel Tower sa Paris, at Las Ramblas sa Barcelona ang itinuturing ng mga pangunahing pickpocket hotspot sa buong mundo. At base nga sa ulat, masyado daw kasing maluwag ang batas sa Europe, kaya marami ditong magnanakaw. Itinuturing lamang na misdemeanor o minor offense ang pagnanakaw kapag ang nanakaw ay bababa sa 28,000 pesos. Walang mabigat na parusa ang taong mahuhuling magnanakaw at hindi sila makukulong, pagkos ay pagmumultahin lamang sila. Kaya naman hindi natatakot ang mga magnanakaw na mahuli ulit dahil alam nilang pakakawalan din sila agad. Isa pa sa mga dahilan bakit maraming mandurukot sa Europe ay dahil sa dami ng mga turistang nagtungo sa mga bansa sa loob ng Europe. Napag-alaman din na hindi lang cellphone o pera ang ninanakaw ng mga kawatan kundi ang mga passport ng mga turista. Ang mga mandurukot ay madalas magnakaw sa loob ng mga tren dahil masikip at madali nilang lapitan ang kanilang biktima nang hindi napapansin. Talamak ang pickpocket sa Rome at iba pang parte ng Europe
dahil sa milyong-milyong turista na bumibisita sa bansang iyon. Kalaunan, nagkaroon na nga ng sindikato o grupo ng mga mandurukot. Ilan sa mga ito ay ang Romani o Gypsy clans, Latin American gangs tulad ng mga Peruvian National na nakasalumuha nga ni Marvin at Jordan at ang mga North African Network. Pero bukod sa mga gang o clans, madalas na ginagamit ng mga sindikato ang mga menor de edad o mga babaeng maayos manamit o yung mga buntis. Ginagawa ito dahil ang mga bata ay hindi maaring arestuhin o ikulong sa ilalim ng batas sa Europe. Habang ang mga babaeng mukhang disenteng turista ay madalas ding makalapit sa mga biktima ng hindi pinaghihinalaan. Mayroon pa ngang nagpapanggap na isang buong pamilya, nanay at mga anak, pero lahat sila ay mandurukot. Pero dahil sa bagong batas na pwede nang makulong ang mga buntis na paulit-ulit na nahuhuling nagnanakaw, mga menor de edad na ngayon ang talamak na mandurukot sa Europa. At base nga sa viral video, masasabing bata pa ang edad ng mga nakasagupa ni na Marvin at Jordan, pero tila talamak itong nagnanakaw. Ayon sa ulat, madalas gamitin ng sindikato ang mga kabataan upang mandukot dahil ang mga batang pababa 14 years old ay hindi maaring panagutin sa batas o kasuhan sa krimen. Pinaniniwalaang sinasanay ang mga batang magnanakaw mula pagkabata na maging mabilis pumitas ng gamit o pinipilit silang mag-uwi ng kota na 70,000 pesos kada araw sa kanilang handler. Kung hindi umano sila makakaipon, sila ay sinasaktan umano ng mga sindikato. Madalas din gamitin ang mga bata sa pagnanakaw dahil hindi sila pinaghihinalaan ng mga turista na gagawa ng krimen sapagkat sila ay bata pa. Marami sa mga kabataang mandurukot ay walang ID para hindi sila mahuli at magsinungaling nga sa totoong kanilang mga edad. Kapag dinala naman sila sa DSWD, madalas ay nakakatakas lamang sila at bumabalik uli sa pagnanakaw. Ayon sa ulat, merong presensya ng mga pulis sa mga kalye o tourist spot ng Rome. Pero meron silang legal na limitasyon kaya hindi nila maubos-ubos ang mga mandurukot. Mas nakatuon kasi ang mga pulis sa Rome sa pagpapanatili ng kapayapaan laban sa terorismo at marahas na krimen. Dahil ang pagnanakaw sa Rome ay kinukonsider nilang petty crimes o mababaw lamang. At upang solusyonan ang gulo sa mga subway, ang transport operator ng Rome na attack ay nag-deploy na ng mga karagdagang private security guards upang magbantay sa loob ng mga tren at istasyon. Bagamat may mga gwardya, sadyang napakalaki ng volume ng mga turista kaya nagagawa pa rin ng mga mandurukot na humanap ng tiyempo sa gitna ng siksikan. Paboritong lugar nila ang subway dahil marami itong labasan, hagdan at eskinita kung saan pwedeng tumakas ang mga kawatan. At dahil talamak ang mandurukot sa kanilang bansa, nagkaroon na ng mga vigilante o pickpocket hunters sa Europe. Sila ay umusbong dahil sa matinding pagkadismaya ng mga mamamayan sa kawalan ng aksyon o batas at maging ang mga pulis ay hindi kayang labanan ang mga mandurukot. Nagsimula ang kilusang ito sa Venice, Italy ng dekada 90. Pero dahil nga sa social media, mas naging sikat ang mga vigilante na ito simula ng taong 2023. Ang mga vigilante na ito ay pagod na sa kanilang mga batas at pulis dahil wala naman silang ginagawa para labanan ang mandurukot sapagkat madalas ay pinapakawalan lamang nila ito. At dahil hindi nakukulong ang mga mandurukot, ginagamit na ng mga vigilante o pickpocket hunters ang social shaming at pagkuha ng mga video bilang alternatibong parusa, kung saan sisigaw nga sila para ang mga tao sa kanilang paligid ay mag-ingat at maghuhulasan nga ang mga mandurukot. Unti-unti na ring dumami ang mga lokal na mandurukot hunters dahil nasisira na ang reputasyon ng kanilang bayan at nagdudulot na ng takot sa mga turista. At sa kalagitnaan nga ng taong 2023, naging pandaigdigang viral phenomenon ang isang grupo ng mandurukot nang nag-upload sila ng video sa TikTok. Naging iconic na pickpocket video nga ang mga salitang "Atensyone, pickpocket" o "mag-ingat sa mandurukot". Ang mga pickpocket hunter ay naglalakad-lakad sa mga siksikang subway station, mga kilalang tourist spot at kapag may nakita silang grupo ng mga mandurukot na umaaligid, hinaharap nila ito on the spot. Sisitahin nila ang mga pickpocket bago pa man makapagnakaw upang
mabulilyaso ang mga modus. Pagkatapos sisigaw ang mga pickpocket hunters na watch your wallet upang maalerto ang mga turista at magulasan nga ang mga grupo ng mangdurukot. Sa grupo nga ni na Mervin at Jordan, meron silang 2 pepper spray na nagsisilbing proteksyon laban sa mga mandurukot at pulang pintura para matandaan ang mga mandurukot. Sa mga content nga ni Mervin, ilan sa mga mandurukot ay agresibo na talaga at handang makipag-away matapos silang mabisto at hindi matuloy ang kanilang mga balak. Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba sa ginagawa ng mga Pinoy vigilanteng sina Mervin at Jordan upang hindi nga makapandukot ang ilang mga mandurukot sa Europa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!